Martial Pick, Kabanata 5373. Lumalabas ang Old Ancestor. Walang nagmamadali. Isa lang itong eksperimento. Sabi ni Yang Kai. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo patungo sa space array na hindi pa tuluyang nakasara at nawala. Ang iilang Heaven Opening Realm Masters ay nataranta. May nag-teleport ba dito? Ang Eastern Army Commander ng Wind at Cloud Pass, si Yuan Xingge, ay pumasok sa bulwagan at nagtanong. Halatang napansin niya ang kaguluhan at lumapit siya upang suriin ang sitwasyon. Gayunpaman, siya ay isang hakbang na huli na. Ang 7th Grade Heaven Opening Realm Master na nasa guard duty ay sumugod upang magulat. Kada rating lang niyang kay mula sa Great Evolution Pass, ngunit bumalik kaagad. Sinabi niya na nagsasagawa siya ng isang eksperimento. Isang eksperimento. Sumimangot si Yuan Xingge at tumahol. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Sa bawat oras na isinasagawa ang teleportasyon, nangangailangan ito ng malaking halaga ng mga mapagkukunan. Kahit na ang Great Passes ay hindi nagutom para sa mga mapagkukunan ngayon, hindi nila dapat sayangin ang mga ito sa ganoong paraan. Nang muling umilo ang Grand Array, ang mga pagbabagong nabuo ay mas banayad kaysa dati. Kaya, alam ng lahat na ito ay isang Jade Slip sa halip na isang taong ipinadala. Oo naman, nang mawala ang glow, isang Jade Slip ang tahimik na nakahiga sa Hyperspace Array. Ang 7th Grade Heaven Opening Realm Master ay pumunta sa harapan upang kunin ang Jade Slip at itinurok ang kanyang Divine Sense, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon habang galit na sinabi. Sir, may natuklasan ang Great Evolution Pass. Gaya ng sinabi niya, inalok niya ang Jade Slip sa Army Commander. Kinuha ito ni Yuan Xingge, at pagkatapos suriin ito, nagbago rin ang kanyang ekspresyon. 3 buwan na lang ang pagitan ng Great Evolution Pass at Wind at Cloud Pass. Ito ay napakanakakagulat na balita. Paanong 3 buwan lang na paglalakbay ang maghihiwalay sa kanila? Ang Jade Slip na ipinadala mula sa Great Evolution Pass ay nag-isip din na hindi lamang nabawasan ang distansya sa pagitan ng Great Evolution Pass at Wind at Cloud Pass, ang mga distansya sa pagitan ng lahat ng iba pang Great Passes ay pinaikli din. Inutusan sila ng Jade Slip na ipakalat ang balita at sabay na humingi ng kumpirmasyon nito. Si Yuan Xingge ay hindi nang ahas na mag-antala. Mabilis niyang ipinagpatuloy ang pagpapakalat habang inaayos ang mga lalaki na pumunta sa kalapit na Great Passes through the Space Arrays. Wala pang kalahating araw, ang mga Jade Slip mula sa lahat ng Great Passes ay nakolekta sa Space Array Hall ng Great Evolution Pass. Sinuri ng Old Ancestor Xiao Xiao ang mga Jade Slip bago ihagis ang mga ito kay Yang Kai, tumanggaw sa kanya habang sinabi nitong. Nakumpirma na. Ang mga distansya sa pagitan ng lahat ng Great Passes ay lumiit. Tiningnan ni Yang Kai ang mga mensahe, kumunat ang noo, at nagtanong. Ano ang sanhi nito? Umiling ang Old Ancestor Xiao Xiao at sinabing. Hindi ko alam. Ano man ang kaso, nangangahulugan ito na ang lahat ng human Great Passes ay magsasama-sama sa isang lugar. Ito ay isang magandang bagay para sa human race. Kung ang lahat ng Great Passes ay nagtitipon sa isang lugar, kung gayon ang kanilang kapangyarihan ay hindi makakalat at hindi na nila kailangang lumaban ng hiwalay tulad ng dati. Sa higit sa 2 milyong Heaven Opening Realm Masters, higit sa 100 9th Grade Old Ancestors at libu-libong 8th Grade Masters, ang gayong puwersa ay sapat na upang labanan ang sinumang kaaway. Kahit na ang Source Domain ay talagang napakapanganib, ang Human Army ay maaari pa ring madaig ito. Mayroon kang kalamangan sa iyong kakayahang maramdaman ang Purifying Black Ink Battleships. Bigyang pansin ang posisyon ng ibang Great Passes, Purifying Black Ink Battleships at hatulan ang mga distansya sa pagitan nila. Itinuro ng Old Ancestor Xiao Xiao. Oo. Habang nakipagsapalaran sila sa mas malalim na kawalan, hindi lamang sila nakatagpo ng mga labi ng digmaan sa pagitan ng mga Ancients at Black Ink Clan, kundi pati na rin ang ilang matingkad na celestial phenomenon, na natural na nabuo ng universo mismo. Ang bawat isa sa celestial phenomenon ay lubhang kahanga-hanga, sumasakop sa napakalaking mga rehiyon ng kawalan, nagtatago ng mga hindi maisip na panganib sa ilalim ng kanilang magagandang hitsura. Kahit na ang 9th Grade Old Ancestors ay nakakaramdam ng panganib na nagmumula sa celestial phenomenon na ito, na nagpapalong sa kanila na ang pagkahulog sa kanila ay magiging kapahamakan. Ayon kay Feng Ying, maraming katulad na celestial phenomenon sa 3,000 mundo noong sinaunang panahon. Gayunpaman, habang dumarami ang bilang ng mga human race masters at nagiging mas madalas ang kanilang mga aktibidad, ang celestial phenomenon sa 3,000 mundo ay unti-unting naglaho. Gayunpaman, sa kaibuturan ng Black Ink Battlefield, ang celestial phenomenon na ito ay nanatiling hindi nagbabago sa buong panahon.
Sa teknikal na pagsasalita, ang Chaotic Dead Territory ay isa ring uri ng celestial phenomenon. Gayunpaman, hindi ito natural na nabuo kundi resulta ng banggaan ng kapangyarihan ni Big Brother Huang at Big Sister Lan. Napakadelikado ng Chaotic Dead Territory na kahit ang 8th grade Open Heaven Realm Masters ay hindi nakapasok ng matagal. Tanging ang 9th grade Heaven Opening Realm Masters ang maaaring lumipat sa loob ng maikling panahon sa ganoong lugar. Naranasan ni Yang Kai ang mga panganib ng Chaotic Dead Territory. Kung hindi siya pinrotektahan ng Giant Spirit God na si Aer sa oras na iyon, hinding-hindi siya makakaligtas. Marami sa mga celestial phenomena sa kailaliman ng Black Ink Battlefield ang nadama na mas mapanganib kaysa sa Chaotic Dead Territory. Ang celestial phenomena ay napakadelikado kaya kahit na ang Great Evolution Pass ay kailangan pang umikot sa kanila. Pagkalipas ng isang taon, wala pang isang buwang paglalakbay ang Wind and Cloud Pass at Azure Void Pass mula sa Great Evolution Pass, at patuloy na lumiliit ang distansyang ito. Ito ay pareho para sa lahat ng iba pang Great Passes pati na rin, na ang dalawang pinakamalayong Great Passes na ngayon ay 2 buwan na lang ang pagitan. Kung magpapatuloy ito, ang Great Passes ay magtatagpo sa 1 taon. Kahit na si Yang Kai ay nangunguna sa army, malinaw niyang nararamdaman ang tensyon sa loob ng Great Evolution Pass. Ang Great Evolution Army ay nagsimulang patalasin ang mga espada nito. Bagamat walang malinaw na utos na gawin ito, halos lahat ay nadama na kapag ang Great Army of the Human Race ay nagtipon, ito na ang oras upang labanan hanggang kamatayan ang Black Ink Clan. Higit pa rito, ang lahi ng tao ay palaging inaabangan ang labanang ito. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang Great Evolution Pass at Wind at Cloud Pass ay 10 araw na lang ang pagitan sa isa't isa. Kung ito ay isang ordinaryong kahabaan ng kawalan, makikita na niyang kay ang Wind at Cloud Pass. Gayunpaman, ang enerhiya sa kailaliman ng Black Ink Battlefield ay masyadong marahas at magulo. Mayroong hindi mabilang na mga paghihigpit at panganib sa buong lugar. Kaya kahit na alam niya kung nasaan ang Wind at Cloud Pass at kung gaano ito kalayo sa kanya, hindi pa rin niya ito nakikita ng malinaw. Malabo lang niyang nakita na may malaking bagay sa direksyong iyon. Malapit nang magtagpo ang Great Passes. Sa araw na ito, nakatingin si Yang Kai sa Wind at Cloud Pass nang bigla siyang nakaramdam ng kung ano at lumingon sa direksyong iyon. Sa susunod na sandali, si Feng Ying, na nasa tabi niya, ay may naramdaman din at sinundan siya ng tingin. Walang kasing layo ng nakikita ng mata, ngunit tiyak na may kakaiba sa pagbabago ng enerhiya sa kawalan. May nag-aaway ba? Masungit na tanong ni Feng Ying. Tahimik na nadama ni Yang Kai saglit, bago umiling at sinabing. May nag-trigger siguro ng napakalaking paghihigpit. Ang mga shockwaves ng isang labanan ay hindi magiging ganito karahas. Bagamat hindi rin niya alam kung ano ang nangyari sa direksyong iyon, tiyak na ang lugar kung saan nangyari ang kaguluhan ay napakalayo sa kanila, hindi bababa sa 2 buwang paglalakbay sa pamamagitan ng warship. Sa ganoong distansya, kahit na ang isang 9th grade Heaven Opening Realm Master at isang Royal Lord ay lumaban, hindi sila maaaring lumikha ng ganoong kalaking kaguluhan. Ang tanging paliwanag ay ang pag-trigger ng ilang napakalaking array. Dati, aksidenteng nag-trigger din ang Great Evolution Pass ng napakalaking restriction, at napakatindi ng impact na halos mapunit ang mga shield ng pass. Habang nag-uusap sila, biglang dumating ang isang surge of power mula sa loob ng Great Evolution Pass, na sinundan ng isang haligi ng liwanag na bumaril sa kawalan. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tumingin at sumimangot. Ang Old Ancestor ay umalis na. Sigaw ni Feng Ying. Ang nangyari lang ay halatang nag-teleport ang Old Ancestor sa space array. Ang isang 8th grade division commander ay hindi lilikha ng ganoong kaguluhan sa panahon ng teleportasyon. Tanging ang teleportasyon ng isang Old Ancestor ang maaaring kumonsumo ng napakalaking enerhiya at lumikha ng marahas na pagbabago bago ng space principle. Lumabas na siya. Kudlit. Hindi alam ni Yang Kai kung saan nagpunta ang Old Ancestor, ngunit dahil may nag-alerto sa kanya, maliwanag na ito ay isang bagay na hindi pangkaraniwan. Nang ibinaling ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tumingin, malabo niyang nasulyapan ang isang matayog at malaking figure, na tumatakip sa kalangitan at pinupunit ang kawalan. Sa susunod na sandali, may pamilyar na aura mula sa Wind at Cloud Pass, na bumabalot sa Great Evolution Pass. Ito ay ang aura ng Old Ancestor ng Wind at Cloud Pass. Bukod pa rito, sa kabilang panig, naroon din ang aura ng Old Ancestor ng Azure Void Pass. Ang aura ng 2 Old Ancestor ay nagsama-sama sa kalangitan sa itaas ng Great Evolution Pass, na naging isang protective layer. Naunawaan kaagad ni Yang Kai. Dahil umalis na ang Old Ancestor Xiao Xiao ng Great Evolution Pass, nangangahulugan iyon na walang Old Ancestor sa pass upang matiyak ang kaligtasan nito.
Hindi mapoprotektahan ng pass ang sarili nito kung nakatagpo ito ng malaking panganib. Sa makatuwid, ang Old Ancestors ng passes sa kaliwa at kanan ay agad na nagsanib puwersa upang kanlungan ang Great Evolution Pass. Sa ganitong paraan, kung may anumang panganib, ang dalawang Old Ancestor na ito ay maaaring tumugon kaagad. Sa madaling salita, ngayon ang dalawang Old Ancestors ay nagsanib kamay upang protektahan ang Azure Void Pass, Wind and Cloud Pass, at Great Evolution Pass. Malinaw na nag-aalala ngayon si Yang Kai. Makalipas ang ilang sandali, isang mas marahas na aftershock ang nagmula sa direksyon kung saan unang natukoy ang anomalya. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Kung ito ay isang solong kaguluhan lamang, ang isang malaking paghihigpit na na-trigger ay magiging makabuluhan, ngunit sa paulit-ulit na pagbabago-bago na nagaganap, ito ay maaaring dahil lamang sa isang malaking labanan. Dalawang nangungunang Masters fighting ay hindi lumikha ng tulad matinding fallout. Aabutin ng hindi bababa sa 10 o 20 tulad ng mga powerhouse upang lumikha ng isang kaguluhan ng ganoong kalaki. Nang naisip ni Yang Kai kung paano nagmamadaling lumabas ang Old Ancestor Xiao Xiao, agad niyang naunawaan na maaaring may ilang Old Ancestor na nakikipaglaban sa ilang malalakas na kaaway sa direksyong iyon. Ang tanging makakalaban sa Old Ancestors ay ang Royal Lords. Siguradong ang mga Royal Lord ang nakatakas mula sa mga theater ilang taon na ang nakararaan. Maraming Royal Lords ang namatay nang bumagsak ang Royal Cities ng bawat theater, ngunit medyo marami rin ang nakatakas. Hindi naman sa ayaw silang patayin ng mga Old Ancestor, sa halip ay hindi nila magagawa hanggat determinado ang mga Royal Lord na tumakas. Ang mga Royal Lords na tumakas noong araw na iyon ay pumunta lahat sa kailaliman ng Black Ink Battlefield. Pinag-iisipan nito ni Yang Kai mula nang malaman niya na ang Great Passes ay nagtatagpo at kalaunan ay magkikita rin sa isang punto. Kung ang Great Passes ay nagtagpo, kung gayon paano ang mga Royal Lords na nakatakas mula sa iba pang mga theater? Magtatagpo din kaya sila sa isang lugar? Hindi lang isa o dalawang Royal Lords, kundi 12-dosenang. Kung ang lahat ng Royal Lords na iyon ay magsanib puwersa para ay target ang isang Great Pass, ang Great Pass na iyon ay makakalaban. Malapit na itong masira, kasama ang lahat ng mga sundalong tao sa loob. Nabanggit na niya ito dati kay Old Ancestor Xiao Xiao. Gayunpaman, sinabi lang niya sa kanya na ginawa na ang mga paghahanda. Kaya, hindi na nagtanong pa si Yang Kai. Kung tutusin, isa lang siyang 7th grade master at dapat ay tumutok na lang sa kung ano ang kaya niyang gawin, kaysa sa mga bagay na wala siyang kakayahang panghimasukan. Ngayon, tila may kaayusan ang mga Old Ancestor para sa ganoong sitwasyon. Mula sa pagtingin sa nangyari kanina. Kapag may paggalaw sa malapit, ang Old Ancestor Xiao Xiao ang unang pumunta para magbigay ng suporta, habang ang Old Ancestors of Wind and Cloud Pass at Azure Void Pass ay mabilis na kinuha ang Great Evolution Pass sa kanilang proteksyon. Ito ang pinakaligtas na kaayusan. Ang Old Ancestor Xiao Xiao ay tiyak na hindi lamang ang Old Ancestor na umalis. Mayroong 12-dosenang Royal Lords, napakaraming 9th grade Heaven Opening Realm Masters ang kailangang i-deploy upang harapin sila. Marahil ang ilang Old Ancestor ay babagsak sa labanang ito, ngunit ang mga Royal Lord ay tiyak na magdurusa pa. Sa sandaling iyon, isang kakaibang pagbabago ang lumitaw mula sa ibang direksyon. Sumimangot si Yang Kai at mabilis na tumingin sa direksyon na iyon. Ang mga Royal Lords ay naghati sa kanilang mga puwersa. Hindi sila lahat ay nagtagpo sa isang lugar, ngunit sa halip ay nahahati sa dalawang grupo upang salakayin ang Human Great Passes sa dalawang lokasyon. Gayunpaman, ang kanilang mga pag-atake ay magiging limitado lamang sa dalawang lokasyon. Pagkatapos ng lahat, kasama ang 12-dosenang Royal Lords, maaari silang umatake sa maraming lugar ng sabay-sabay nang walang anumang kahirapan. Martial Peak, Kabanata 5374. Nakamamatay na mga kapintasan. Kung si Yang Kai ang nasa posisyon ng Royal Lords, hahatiin din niya ang kanyang mga puwersa para tamaan ang humans bago ganap na magtagpo ang Great Passes. Ang inaalala niya ay naging realidad habang ginawa ng Black Ink Clan ang kanyang kinatatakutan. Brother, iiwan ko ito sa iyo. Sabi ng Old Ancestor ng Azure Void Pass. Sa susunod na sandali, nawala ang kanyang aura at isang haligi ng liwanag ang bumungad sa langit mula sa Azure Void Pass. Ang Azure Void Pass Old Ancestor ay pumunta din upang suportahan ang pangalawang Great Pass na inatake ng Royal Lords. Nanginginig ang kawalan at yumanig ang langit mula sa ubusan ng baka habang mabilis na papalapit ang aura ng isang master. Lumingon si Yang Kai at nakita ang Wind and Cloud Old Ancestor, nakasakay sa isang makapangyarihang toro, na umaakay mula sa direksyon ng Wind at Cloud Pass.
Nasa gitna ang Great Evolution Pass, Wind at Cloud Pass sa kanan, at Asher Void Pass sa kaliwa. Ngayong umalis na ang Old Ancestor of Great Evolution Pass at Asher Void Pass, kinailangan ng Old Ancestor ng Wind at Cloud Pass na kanlungan ang tatlong Great Passes ng mag-isa. Kaya, natural lang na pumunta siya sa Great Evolution Pass para may posisyon siya sa gitna, at masubaybayan ang kaliwa at kanang pass. Pagbati, Old Ancestor. Sumaludo si Yang Kai at ang mga miyembro ng Dawn Squad. Ang Wind and Cloud Pass Old Ancestor ay hindi direktang pumunta sa Great Evolution Pass at sa halip ay dumaong sa Dawning Light. Bahagyang tumango ang Wind and Cloud Pass Old Ancestor, ngumiti kay Yang Kai, at sinabing, "Magaling." Ang tinutukoy niya ay ang labanan sa Royal City ilang taon na ang nakararaan. Si Yang Kai, bilang 7th Grade Master, ay pumatay ng isang Territory Lord at isang 9th Grade Black Ink Disciple. Ito ay maaaring ang tanging tagumpay ng uri nito sa buong kasaysayan ng Black Ink Battlefield. Karaniwan, ang mga Old Ancestor ay hindi gaanong binibigyang pansin ng mga nasa 7th grade. Gayunpaman, nakuha ni Yang Kai ang kanyang atensyon. Ito ay isang katakataka, Old Ancestor. Mahinhin na sabi ni Yang Kai. Tumawa ang Wind and Cloud Pass Old Ancestor at sinabing, "Sa iyong mga kakayahan, kung maaabot mo ang 9th grade, dapat ay mas kapaki-pakinabang ka kaysa sa aming matatandang lalaki." Kawawa naman. Sa kasamaang palad, ang pagsulong ni Yang Kai sa Heaven Opening Realm ay nagsimula sa 5th grade, at pagkatapos ay kumuha siya ng isang mid-grade World Fruit, na nagpapataas sa kanyang likas na limitasyon, ngunit hanggang sa 8th grade lamang. Ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Master ay malakas, ngunit hindi pa rin maihahambing sa isang 9th grade Master. Siyempre, kung mahahanap natin ang Universe Furnace, dapat ay matulungan ka naming malagpasan ang mga tanikala na iyon. Mukhang malungkot si Yang Kai habang sumagot. Itong junior na ito ay isa lamang 7th grade master ngayon. Masyado pang maaga para isipin ang pagsisikap na maabot ang 9th grade. Higit pa rito, kung ganap nating malulutas ang problema ng Black Ink Clan, ano ang mahalaga kung ako ay isang 8th grade master o isang 9th grade master sa hinaharap? Tumaas ang isang kilay ng Old Ancestor nang marinig ang tugon ni Yang Kai at sinabing, "Ang bait mo." Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga mata, tumingin sa malayo, at same time na sinabi, "Sana ay ganoon nga." Kung sa pagkakataong ito, ganap na nilang maalis ang Black Ink Clan, kung si Yang Kai ay isang 7th grade o 8th grade Heaven Opening Realm Master, hindi na mahalaga. Gayon din para sa iba tulad ng mga Old Ancestor. Nasa Black Ink Battlefield sila sa loob ng napakaraming taon, ngunit kung talagang makakabalik sila sa 3,000 worlds, hindi na nila kailangan pang magsaka at maaari na lamang makipaglaro sa kanilang mga inapo at masiyahan sa komportableng buhay. Ang digmaan ay tumagal ng napakatagal, kaya ang mga Old Ancestor ay sabik na sabik sa gayong mapayapang mga araw. Kasunod ng kanyang tingin, nagtanong si Yang Kai. "Old Ancestor, malubha ba ang sitwasyon?" Bahagyang tumawa ang Old Ancestor at sinabing, "Nililigawan lang nila si kamatayan." Nang marinig niya iyon, biglang gamaan ang pakiramdam ni Yang Kai. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kilay at nagtanong, "Na-anticipate na ba ito ng mga Old Ancestor?" "Hindi naman, nag-iingat lang. Kung tutusin, napakaraming Royal Lord ang nakatakas at ang gayong puwersa ay hindi maaaring basta-basta." Ang casual na sagot ng Old Ancestor. "Hindi natin sila mahahanap kung magtatago sila, ngunit dahil pinili nilang umatake, dapat nating samantalahin ang pagkakataong patayin sila. Mas mabuti para sa atin na nasa labas ang kalaban kaysa magtago sa dilim." Ngunit ngayon na ang Royal Lords ay naghahati-hati ng kanilang mga puwersa sa pagitan ng ilang mga lugar, magiging mahirap para sa mga tao na harapin sila, hindi ba? Ang Old Ancestor ay dahan-daang umiling. Hinati nila ang kanilang mga tropa, ngunit kami rin. Hindi ba si Xiao Yuya? Ang iyong Great Evolution Pass at Asher Void Pass, Old Ancestors ay pumunta para suportahan ang laban. Xiao Yuya. Nagtaas ng kilay si Yang Kai nang mapagtanto niyang may narinig siyang hindi kapani-paniwala. At, ang Black Ink Clan ay ganap na naiiba sa human race. Sila nga ay medyo malakas at nagdulot ng mga problema para sa ating mga tao nang ipagtanggol nila ang kani-kanilang high-grade Black Ink nests. Gayunpaman, mayroon silang isang napakalinaw na kawalan. Alam mo ba kung ano iyon? Saglit na nag-isip si Yang Kai at sinabing, kailangan nilang gamitin ang kanilang Black Ink nests para pagalingin ang kanilang mga sugat. Napangiti ang Wind and Cloud Pass Old Ancestor at sinabing, "Tama. Iyon ang kanilang pinakamalaking kapintasan, isang nakamamatay kung gugustuhin mo.
Ang kaligtasan ng Black Ink Clan ay nakabatay sa kanilang Black Ink Nests, kaya wala sila kung wala ang Black Ink Nest. Bagamat ang mga Royal Lord na ito ay nakatakas dati, lahat sila ay malubhang nasugatan sa proseso, at kung wala ang Black Ink Nests, hindi sila makaka-recover mula sa kanilang mga pinsala sa loob lamang ng ilang taon. Nagningning ang mga mata ni Yang Kai habang nakikinig at nabawasan ng husto ang kanyang mga alalahanin. Nakalimutan na niya ang tungkol dito. Ang dahilan kung bakit hindi naka-recover si Mo Jiao mula sa kanyang mga pinsala sa nakalipas na ilang daang taon ay dahil hinaharas siya ng Old Ancestor Xiao Xiao. Paminsan-minsan, gagamit siya ng space beacons para mag-teleport sa labas ng Royal City para banta siya. Kapag nangyari iyon, paano magkakaroon ng oras si Mo Jiao na makatulog sa loob ng kanyang Black Ink Nest para gumaling? Walang paraan si Mo Jiao para makabawi, kaya kinailangan niyang kalagkarin ang kanyang mga pinsala hanggang sa huling labanan, nang ang kanyang Black Ink Nest ay nawasak at siya ay napatay ng Old Ancestor Xiao Xiao. Iyon ang nangyari kay Mo Jiao, at ngayon ang iba pang Royal Lords ay magdaranas ng katulad na kapalaran. Bagamat ang mga Royal Lord na iyon ay nakatakas mula sa iba pang mga theater kasama ang kanilang buhay, wala silang Black Ink Nests upang pumasok sa retreat at magpagaling. Sa makatuwid, sila ay tulad ni Mo Jiao, na hindi gumaling sa kanilang mga sugat. Bukod dito, tumakas sila hanggang sa lugar na ito, na dumaraan sa maraming panganib sa daan. Kung sila ay maswerte, ang kanilang paglalakbay ay maaaring naging maayos, ngunit naranasan mo ang mga nakatagong panganib sa rehiyong ito ng kawalan. Umasa kami sa proteksyon ng Great Passes para manatiling ligtas, ngunit ang mga Royal Lord na iyon ay kailangang maglakbay ng mag-isa. Marami sa kanila ang dumanas ng karagdagang pinsala sa daan. Tinapik ng Wind and Cloud Pass Old Ancestor ang ulo ng toro na sinasakyan niya at nagbiro. Maswerte ang mga Royal Lord na ito na may natitira pang 70% ng kanilang lakas. 70%. Mukhang marami pa rin ito, ngunit mas mababa ito kaysa sa kanilang peak, at hindi tulad ng mga Royal Lords na walang paraan upang gumaling, iba ang Old Ancestors. Kapag nasugatan ang Old Ancestor, maaaring tumagal sila ng ilang dekada ng pagpapagaling bago gumaling, ngunit sa huli ay gagaling sila sa kanilang mga pinsala hanggat nabigyan sila ng sapat na oras at mapagkukunan. Kaya, kung hindi nila ihayag ang kanilang mga sarili, kaming mga matatanda ay kailangang patuloy na manatiling nagbabantay laban sa kanila. Dahil inaatake nila tayo, maaari itong ituring na isang magandang bagay. Maaari na nating patayin sila ngayon, at hindi dapat mahirap gawin ito. Ngayon ay depende na lamang sa kung ilan ang maaari nating alisin. Bahagyang ipinikit ng Old Ancestor ng Winds ang Cloud Pass ang kanyang mga mata at nagpatuloy. Gayunpaman, ang katotohanan na pinili nilang atakihin tayo dito ay nangangahulugan na hindi tayo malayo sa source domain. Tiyak na ayaw nilang magkasama-sama din kami, kaya kahit alam nilang hindi sila mananalo, kailangan pa rin nilang lumaban ng husto. Tanong ni Yang Kai. Paano ang mga Royal Lord na iyon sa Black Ink Nest Space? Kung makialam din sila. Posible, ngunit malamang na hindi. Napaisip si Old Ancestor. Mula sa lahat ng impormasyong nakalap namin, ang mga Royal Lord na iyon sa Black Ink Nest Space ay dapat nasa ilalim ng ilang uri ng paghihigpit na walang paraan para madali nilang maigalaw ang kanilang tunay na katawan. Nagawa nilang tambangan ang ating 9th grade masters sa Black Ink Nest Space na iyon dahil lamang sa tulong nila ng kapangyarihan ng Black Ink Nest. Gayunpaman, walang tiyak. Pagkatapos ng lahat, wala kaming alam tungkol sa sitwasyon sa source domain. Manghihimasok man ang mga Royal Lord na iyon o hindi, malalaman natin ito sa lalong madaling panahon. Siyempre, malalaman nila kung kailan nagsimula ang huling labanan. Hindi maganda ang mangyayari para sa mga tao kung ang mga Royal Lord na iyon na lumitaw sa Black Ink Nest Space ay maaaring makialam sa labanang ito. Kaya, ang resulta ng labanan na ito ay direktang magpapatunay sa mga naunang haka-haka ng tao. Laging pahirap ang maghintay. Ang mga after effect ng labanan sa kawalan ay tila lalong naging marahas, at kahit nasa malayo, malinaw na ipinadala sa kanila ang pagbagsak. Hindi masabi ni Yang Kai kung sino ang nangunguna. Pagkatapos, isang kakaibang pagbabago ang bumungad sa kanila. Ang Wind and Cloud Pass Old Ancestor ay nagtaas ng kanyang kilay, ngumiti, at sinabing, "Ayan. Isang Royal Lord ang nahulog." Ang pagbabago ay dahil sa pagkamatay ng isang Royal Lord. Ang mga sakay ng Dawning Light ay pawang sumuntok sa hangin at nagbunyi sa pagdiriwang. Huminga rin ng mahabang buntong hininga si Yang Kai at nagsimulang mag-relax. Isang Royal Lord ang bumagsak, na nangangahulugan na ang lahi ng tao ang may kapangyarihan. Mukhang ang mga Royal Lord na lumitaw sa Black Ink Nest Space ay talagang hindi gumagalaw. Kung hindi,
ang isang Royal Lord ay hindi maaaring napatay ng ganoon kabilis. Matapos bumagsak ang unang Royal Lord, ang mga tao ay tila nakakuha ng momentum at hindi nagtagal ang mga Royal Lord ay sunod-sunod na pinatay. Nagpatuloy ang labanan, at ang mga kaguluhan sa enerhiya ay lalong naging marahas. Ang bilang ng mga nahulog na Royal Lords ay dumarami, at ang pagbabago-bago ng enerhiya ay unti-unting tumitindi. Ang mga Royal Lords na nakatakas mula sa theaters ay nakikipaglaban na ngayon hanggang sa kamatayan. Lumipas ang ilang araw ay biglang hamupa ang kaguluhan sa di kalayuan. Si Yang Kai at ang iba pa ay tumingin lahat sa Wind at Cloud Old Ancestor. Bagamat mayroon na silang hula sa kanilang mga puso, dahil hindi nagbigay ng tiyak na sagot ang Old Ancestor, nanatili silang hindi sigurado. Malinaw na napansin ng Old Ancestor ang kanilang mga titig at ngumiti. Ito ay isang malaking tagumpay. Isang malaking tagumpay. Sumabog ang tagay sakay ng Dawning Light. Kasabay nito, nagkaroon din ng malakas na hiyawan mula sa Great Evolution Pass. Tila, nalaman din ng Inner Sanctum ang tungkol sa mga resulta ng labanan. Si Yang Kai at ang iba pa ay labis na nasa sabik, ngunit may bahid ng pagdududa sa ngiti ng Wind and Cloud Old Pass Ancestor. Naramdaman niya na sa larangan ng digmaan, lahat ng aura ng Royal Lords ay nalanta. Sa madaling salita, lahat ng Royal Lords na nararamdaman niya ay bumagsak. Hindi ito normal. Noong nakaraan, kapag hindi natalo ng mga Royal Lord na ito ang 9th Grade Heaven Opening Realm Masters, mayroon pa rin silang sense na tumakas. Bakit hindi nila sinubukang tumakas sa pagkakataong ito? Kung makakatakas man sila o hindi, maaari pa rin nilang subukan. Bagamat hindi personal na kasali sa labanang ito, nalaman ng pagsisiyasat ng Old Ancestor ng Wind at Cloud Pass na lahat ng mga Royal Lord na iyon ay buong tapang na lumaban hanggang sa mapait na wakas. Hindi lamang walang sino man sa kanila ang nagtangkang tumakas, sila ay lumabas mula pa sa simula, na tila walang pakialam sa kanilang sariling buhay. Iyon ang dahilan kung bakit ang pagbabago-bago ng enerhiya ay napakatindi. Ang mga Royal Lord na ito ay gustong sirain ang isang Great Pass, ngunit kahit na napansin ang tugon ng human race, hindi pa rin sila umatras. Ang Wind and Cloud Pass Old Ancestor ay naramdaman na sa dalawang larangan ng digmaan, kabuoang 11 Royal Lords ang bumagsak. 5-1 at 6-1. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang isang Great Pass ay hindi makayanan ang pinagsamang pag-atake mula sa 5 o 6 na Royal Lords. Gayunpaman, ang human race ay inihanda. Sa sandaling sumiklab ang labanan, ang mga kalapit na Old Ancestor ay tumakbong lahat upang magbigay ng suporta. Martial Pick, Kabanata 5375. Nakapanghin ng mga panganib. Sa simula, may ilang pagkatalo sa dalawang Great Passes na tinarget ng Royal Lords. Gayunpaman, nang ang iba pang mga Old Ancestor ay sumugod upang magbigay ng suporta, ang mga Royal Lords ay hindi na makakaatake ng walang parusa. Ang Wind and Cloud Pass Old Ancestor ay nakadarama lamang ng dalawang larangan ng digmaan, ngunit maaaring may mas malalayong larangan ng digmaan na kahit siya ay hindi matukoy dahil mayroong sapat na mga Royal Lord para sa kanila na hatiin sa higit sa dalawang grupo. Kung bumagsak ang 11 Royal Lords sa dalawang battlefield na ito, ano ang nangyari sa Royal Lords sa ibang battlefields? Nagpatalo rin ba sila? Hindi kaya sila makatakas. Bakit hindi sila nakatakas? Bahagyang damilat ang Old Ancestor ng Wind and Cloud Pass at nagmuni-muni. Noon ay bumalik ang Old Ancestor Xiao Xiao. Ngayon na ang distansya sa pagitan ng Great Passes ay naging mas maikli kaysa dati, kahit para sa isang Supreme Master tulad ng isang Old Ancestor, ang pagkonsumo ng mga mapagkukunan upang magamit ang Space Array ay nabawasan ng husto. Kaya, hindi na natili ang Wind and Cloud Pass, Old Ancestor. Kaagad pagkatapos ng pagbabalik ni Old Ancestor Xiao Xiao, umalis siya ng may estilo, bumalik sa Wind at Cloud Pass. Sa loob ng main conference hall, bahagyang hamina ang aura ni Old Ancestor Xiao Xiao. Bagamat hindi siya nakaranas ng malubhang pinsala sa huling paghaharap, palaging may kabayaran para sa pagpatay sa ilang Royal Lords. Mapalad din na ang mga Royal Lord na iyon ay nasugatan ng husto sa simula at lubhang nabawasan ang lakas. Kung hindi, ang isang mananalo sa labanan na ito ay maaaring hindi natukoy ng napakabilis. Malungkot na iniulat ni Xiang Shan. May kabuuang 4 na Great Passes ang inatake ng Royal Lords. Azure Nether Pass, Purple Jade Pass, Exquisite Pass, at Constellation Pass. May kabuuang 21 Royal Lords ang napatay sa 4 na labanan. Halos sabay-sabay na inilunsad ang mga pag-atake ng Royal Lords. Ang dalawang larangan ng digmaan na naramdaman noon ng Wind at Cloud Pass Old Ancestor ay ang sa Azure Nether Pass at Constellation Pass.
Medyo malayo ang Exquisite Pass at Purple Jade Pass, kaya hindi sila nagawang subaybayan ng Old Ancestor. Ang 4 na Great Passes na ito ay nakatagpo ng pag-atake ng 5 o 6 na Royal Lords. May kabuuang 21 Royal Lords ang bumagsak sa isang labanan na walang nakatakas sa huli. Ang mga resulta ng labanan na ito ay higit pa sa makabuluhan. Ito ay 21 Royal Lords. Hindi mga Territory Lords o mga Feudal Lords. Dati, ang kabuuang bilang ng mga Royal Lords sa buong Black Ink Battlefield ay bahagyang higit sa 100 bago ang pasifikasyon ng mga pangunahing theater ay pumatay ng halos kalahati sa kanila. Sa mga nakaligtas na iyon, 21 na ang patay, na nangangahulugang wala ng maraming Royal Lords na natitira mula sa theaters. Gayunpaman, marami ang nangamba sa tagumpay na ito at ang ilan ay medyo natakot. Karamihan sa mga sundalo ay hindi malinaw tungkol sa sitwasyon, iniisip lamang na ang mga Old Ancestor ay talagang makapangyarihan, pinamamahala ang pumatay ng 21 Royal Lords sa labas ng 4 na Great Passes. Gayunpaman, iba ang pakiramdam ng mga Old Ancestor na lumahok sa labanang iyon. Yung mga Royal Lord, wala ni isa sa kanila ang nag-isip na umatras. Tila nasa isang misyon ng pagpapakamatay. Kudlit. Nang inatake ang Exquisite Pass, ang Old Ancestor nito ang unang lumabas upang harapin ang kalaban. Ito ay 1 laban sa 5, kaya sa wala pang 10 paghinga ng oras, siya ay muntik nang mapatay ng 5 Royal Lord na iyon. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kahit na ang Exquisite Pass Old Ancestor ay nakaharap sa 5 Royal Lords, hindi siya magiging panganib na mahulog ng ganoon kabilis. Dahil dito, kumpiyansa siyang lumaban sa kanila. Gayunpaman, ang 5 Royal Lords ay tila ganap na handa na isakripisyo ang kanilang mga sarili kung maaari nilang ibagsak ang kanilang kaaway kasama nila. Ilang sandali lang ng kawalan ng pansin para sa Exquisite Pass Old Ancestor na muntik nang mawalan ng buhay. Dahil lamang sa napapanahong pagdating ng mga Old Ancestor mula sa iba pang mga passes ay nagawa niyang paikutan ang mga mesa. Ang isang Royal Lord ay nagsumite pa ng isang sakripisyong secret technique sa kanyang kamatayan at halos nagtagumpay sa pagkaladkad sa isang Old Ancestor pababa kasama niya. Sa labanang iyon, 21 Royal Lords ang walang awa na napatay, habang maraming Old Ancestors ang nasugatan. Natatakot ako na ang Source Domain ay hindi malayo. Mabilis na sabi ni Old Ancestor Xiao Xiao, na dumating sa parehong conclusion bilang Wind and Cloud Pass, Old Ancestor. Dahil sa hindi kalayuan ang Source Domain kaya nakipaglaban ang mga Royal Lord na iyon para pigilan ang Humans Army sa pagsulong. Alam din nila na hindi nila mapipigilan ang bawat pass, kaya nahati sila sa ilang grupo at umatake sa iba't ibang lokasyon. Ang kanilang intensyon ay malinaw na magdulot ng mas maraming pinsala hanggat maaari. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang mga tao ay handa o ang kanilang pagtugon ay magiging napakabilis. Kaya, nabigo ang kanilang mga plano. Kumunat ang noo ni Xiang Shan at sinabing, ayon sa impormasyong nakolekta namin noon, mayroong 45 Royal Lords na nakatakas sa unang digmaan. Sa 21 namatay, mayroon pa ring 24 na natitira. Walang paraan upang malaman kung saan sila nagtatago o kung ano ang kanilang pinaplanong gawin. Tumango ang Old Ancestor Xiao Xiao. Ang mga Royal Lord na iyon ay isang malubhang nakatagong panganib. Ano man ang kanilang mga plano, mapipigilan lamang natin sila kapag pinili nilang lumitaw. Dala rin ng Old Ancestor Xiao Xiao ang matinding pagkabalisa. Ayon sa bilang ng mga Royal Lords na orihinal na nakatakas, maaari silang maglaan ng 5 Royal Lords upang salakayin ang 9 na Great Passes ng sabay-sabay. Gayunpaman, 21 Royal Lords lamang ang nagpakita upang salakayin ang 4 na Great Passes. Ang natitirang 24 na Royal Lords ay wala saan man na nakita habang ang mga lumitaw ay lahat ay namatay. Nasaan ang mga nawawalang Royal Lords? Mabuti sana kung sila ay lumabas upang lumaban tulad ng ibang Royal Lords, ngunit ngayon na sila ay nagtatago, ito ay naging isang malaking problema para sa mga tao. Saan man nagtatago ang mga Royal Lord na iyon, hindi kailangang masiraan ng loob ang Great Evolution Pass tungkol dito. Magpadala ng mga utos para bumalik ang mga Reconnaissance Squad. Ang mga Reconnaissance Squad ng 4 na Great Passes na inatake kanina ay halos mabura na, kaya natakot din si Old Ancestor Xiao Xiao na kung mangyari ulit ang ganito, ang Squad's Great Evolution Pass na ipinadala para scout the way ay hindi na makakalaban. At malipol. Ibibigay na sana ni Xiang Shan ang mga utos nang biglang dumating ang isang mahaba at matalim na sipol mula sa labas ng Great Evolution Pass. Natigilan si Xiang Shan at napalingon sa pinanggalingan ng tunog. Ito ay malinaw na isang senyales mula sa isang squad na gumagawa ng reconnaissance.
Nang muli siyang lumingon, nawala na ang Old Ancestor Xiao Xiao, nagmamadaling lumabas nang marinig niya ang tunog. Sumimangot si Xiang Shan at nagmamadaling sinubukang abutin siya. Ang Old Ancestor Xiao Xiao ay mabilis na lumitaw sakay ng Dawn Light ngunit walang nakitang bakas ng kalaban, kaya hindi niya napigil ang sumimangot at magtanong. Ano ang nangyayari? Sumagot si Yang Kai. Old Ancestor, may mali sa daan. Bahagyang ipinikit ng Old Ancestor Xiao Xiao ang kanyang mga mata at inimbestigahan ang sitwasyon saglit bago nagbago ang kanyang ekspresyon. May mali talaga sa daan. Sa lahat ng oras na ito, habang mas malalim ang kanilang paglalakbay sa kawalan, mas maraming panganib ang kanilang nakatagpo. May mga array at divine abilities na natitira mula sa sinaunang panahon sa lahat ng dako, kasama ang iba't ibang celestial phenomenon. Gayunpaman, sa unahan, ang lahat ng mga panganib ay tila biglang nabawasan ng malaki. Ang pagbawas ay napakalinaw, na halos walang pakiramdam ng krisis mula sa kahit saan. Sa katunayan, kahit na ang 7th grade Heaven Opening Masters ay hindi na nakaramdam ng pananakot. Bago ito, kahit na ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi kayang tanggapin ang mga panganib sa kawalan. Sumimangot ang Old Ancestor Xiao Xiao, tumingin sa sitwasyon, at nalaman na ito nga ang sinabi ni Yang Kai. Kailan mo unang napansin? Tanong ng Old Ancestor Xiao Xiao. Ang gayong halatang pagbabago ay talagang medyo hindi karaniwan dahil maaaring may iba't ibang nakatagong panganib sa hinaharap kung sila ay pumunta sa landas na ito. Sumagot si Yang Kai. Ngayon lang, walang nangyari noong nag-aaway ang Old Ancestors at Royal Lords. Gayunpaman, biglang napansin ni Yang Kai ang pagbabago sa kawalan kaagad pagkatapos ng labanang iyon. Sumimangot ang Old Ancestor Xiao Xiao dahil hindi siya sigurado kung bakit nagkaroon ng ganoong pagbabago. Pinlano niyang bawiin ang mga squad sa Great Evolution Pass upang maiwasan ang pag-atake sa kanila ng mga nakatagong Royal Lords. Gayunpaman, ngayon ay hindi na niya maalala ang mga ito. Kaya, sa halip na bumalik sa Great Evolution Pass, nanatili siya sa Dawn Light para personal na subaybayan ang sitwasyon sa frontline. Kung umatake nga ang isang Royal Lord, mapoprotektahan niya kaagad ang mga scouting squad mula sa posisyong ito. Sa isang flash ng kanyang Divine Sense, nagpadala siya ng mensahe kay Xiang Shan pabalik sa Great Evolution Pass na nagtuturo sa kanya na tanungin ang iba pang Great Passes kung kumusta ang kanilang mga sitwasyon. Di nagtagal, iniulat na halos lahat ng Great Passes ay nakatagpo ng gayong mga pagbabago at ang mga panganib sa unahan ay nabawasan ng malaki. Sa parehong sandali, malalim sa kawalan sa hindi kilalang lugar, nagkaroon ng marahas na pag-akyat ng Black Ink Strength. Ang pag-aalsa ng enerhiya ay may kasamang 24 na figure, bawat isa ay nagtataglay ng malakas na aura. Ang 24 na figure na ito ay ang mga nakaligtas na Royal Lords na dati nang nakatakas mula sa mga theater. Ang Old Ancestor Xiao Xiao ay nag-aalala na ang hindi nakikitang mga Royal Lord na ito ay nagtatago sa mga anino, naghahanda na tambangan ang Great Passes. Gayunpaman, ang katotohanan ay matagal na silang bumalik sa hindi kilalang lupaing ito. Ang iba pang 21 na hindi bumalik dito ay pangunahing sinusubukan na maantala ang pagsulong ng human race. Malakas ang lakas ng orihinal na 21 Royal Lords na kahit nasugatan sila, Royal Lords pa rin sila. Nahati sila sa 4 na koponan at hanggat sila ay sapat na mabilis, mayroon silang magandang pagkakataon na sirain ang ilang Great Passes. Hindi nila kailangang magdulot ng malawakang pinsala. Kahit nasirain nila ang isa o dalawang Great Passes, ang mga humans ay mapuputol ang kanilang momentum at mapipilitang ipagpaliban ang kanilang mga follow-up na aksyon habang nakatutok sa depensa. Gayunpaman, handa ang mga tao para sa posibilidad na ito, kaya nabigo ang plano ng Black Ink Clan. Ang 21 Royal Lords ay napatay lahat, habang ang krusada ng human race ay hindi naapektuhan sa anumang paraan. Siyempre, ang 24 na Royal Lord na ito ay walang paraan upang makita ang pagbagsak ng kanilang mga kasama o anumang oras upang mag-alala tungkol sa kanila dahil mayroon silang sariling misyon. Sa sandaling ito, ang mga Royal Lord na ito ay nagtipon sa isang tiyak na lugar at bawat isa ay gumagamit ng kanilang sariling paraan at Black Ink Strength upang bombahin ang isang tiyak na lugar sa kawalan. Kapag ang 24 na Royal Lord ay kumilos ng sama-sama, maaari silang magpakawala ng isang nakakatakot na kapangyarihan na sapat na para niyanig ang langit at lupa. Sa lugar kung saan tumama ang kanilang nagngangalit na pag-atake, nakaupo ang isang payat na figure na halos natuyo na ang laman at buto. Ang figurang ito ay walang aura at sa sinumang tagamasid sa labas ay parang patay na. Tanging ang kanyang mga mata lamang ang nanatiling maliwanag at puno ng buhay. Siya si Kang Kudlit.
Ang kanyang lokasyon ay hindi nakatago sa anumang paraan, kaya ang sino mang makakarating sa lugar na ito ay mahahanap siya hanggat sila ay sapat na determinado. Ang 24 na Royal Lords ay kasalukuyang umaatake sa kanya. Gayunpaman, ang mabangis na mga pag-atake, na sapat na para mapunit ang mismong espasyo, ay nabigo man lang na masaktan si Kang kahit kaunti. Natigil ang lahat ng pag-atake ng hindi maipaliwanag na larangan ng enerhiya, isang hakbang lang ang layo mula kay Kang. Ang larangan ng enerhiya na ito ay tila isang uri ng paghihigpit na lumalaban sa lahat ng panghihimasok sa labas at ipinamahagi lamang ang lahat ng mga epekto sa isang napakalaking lugar. Bagamat matagal nang umaatake ang Royal Lords, hindi sila nagpakita ng mga palatandaan ng pagsuko, ngunit wala ring pahiwatig ng pag-unlad. Samantala, nakapalibot kay Kang, mayroon na ngayong mayamang Black Ink Strength na pumuno sa kawalan. Bagamat umaatake ang Royal Lords, hindi ito itinuturing ni Kang na isang krisis. Para bang sigurado siyang walang magagawa sa kanya ang mga Royal Lord na ito. Hindi lang niya sinubukang pigilan, sinubukan pa niyang makipag-chat sa mga ito. Bumalik na ba kayo galing doon? Tingnan mo ang gulo mo. Nabugbog ka ba bago ka tumakbo dito? Parang ganun. Lahat kayo ay lubos na nasugatan. Dapat ay isang makabuluhang pagkatalo. Ang kasalukuyang henerasyon ay nakagawa na ng kanilang marka. Mukhang hindi sinayang ng Old Master na ito ang kanyang pagsisikap sa pagupo dito sa loob ng maraming taon. Pwede mo bang sabihin sa akin ang sitwasyon sa labas? Napakaraming taon na ako dito at wala akong alam sa labas ng mundo. Isa pa, walang kausap dito. Hoy, huwag kang tumulad sa great auntie mo. Siya ay tulad ng isang boring bodyguard o isang babae. Kahit binugbog, hindi siya gumagawa ng ingay. Marshall Pick, Kabanata 5376. Niloko mo ako. Hoy, seryoso. Ano ang sitwasyon sa labas ng mundo ngayon? Kayong mga mababang buhay ay talagang pinabalik sa lahat ng paraan dito. Umunlad na ba ang aking human race kaya hindi ka na nila katapat? Wala na masyadong innate Royal Lords, Karamihan sa inyo ay nakuha at nag-advance mula sa ibaba. Mukhang marami na sa mga umalis dito ang namatay na. Tingnan mo, huwag mong sayangin ang iyong lakas. Sa palagay mo ba ay magiging madali para sa iyo na talunin ang Old Master? Iligtas ang iyong enerhiya at magpahinga. Hindi ba mas maganda na mag-chat tayo? Kamusta? Hoy ikaw, oo, yung may sungay sa ulo mo. Oo, ikaw, sabihin sa akin kung paano ang mga bagay sa labas. Bilang kapalit, pwede kitang bigyan ng regalo. Ang Black Ink Strength ay lumundag habang sila ay baliw na umaatake. Gayunpaman, kahit na sa pinagsama-samang pagsisikap ng 24 na Royal Lords ay hindi man lang nila makalmat si Kang. Habang nangungulit siya, mas mabangis ang pag-atake ng mga Royal Lords. Para bang desidido silang manahimik sa kanya. Sa isang punto, isang boses mula sa madilim na kailaliman ang bumulalas sa pagkagulat. Makokontrol mo ba ang kapangyarihan ni Shi? Ang kapangyarihang lumamon. Bagamat ang mga galaw ni Kang ay sobrang banayad, napapansin pa rin ang mga ito kaya kadalasan ay napakahusay niyang itinatago ang mga ito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi sinasadyang naihayag niya ang isang bagay. Tumawa si Kang at sinabing, "Oh, nalaman mo na." Malamig na sabi ng boses. Kaya nga, lumang bagay, hindi nakakagulat na nakaligtas ka ng maraming taon. Makokontrol mo ang kapangyarihan ni Shi. Bumantong hininga si Kang at sinabing, "Hindi naman ako makakatulong. Ang mapahamak na lugar na ito ay ginawang isang walang kaluluwa, walang espiritong lupain ng iyong mga anak, kaya kung ang Old Master na ito ay gustong mabuhay, ang tanging paraan ay ang palihim na magnakaw mula sa iyo paminsan-minsan." Sa hindi mabilang na mga taon, umasa siya sa manipulasyon ng kapangyarihan ni Shi upang paminsan-minsan ay lumamon ng kaunting enerhiya mula sa kadiliman upang mabuhay. Kung hindi, siya ay namatay maraming taon na ang nakalilipas. Ngumisi ang boses sa dilim at sinabing, "Ang galing mo talagang magtago. Nagawa mong itago ang iyong mga kapintasan sa loob ng maraming taon na kahit ako ay hindi alam. Hindi nararapat sa akin na itago ito sa iyo, ang master ng domain na ito. Ngayong nalaman mo na, dapat ba akong mahiya? Natatakot ako na nakalimutan mo kung paano namatay si Shi. Hindi ko mapigilan. Ito lang ang paraan kung gusto kong mabuhay. Paanong hindi alam ni Kang kung paano namatay si Shi? Ito ay dahil si Shi ay lumamon ng labis na Black Ink Strength at nasa panganib na masira nito kaya kailangan niyang isama ang kanyang sarili sa paghihigpit sa huling sandali. Kahit na ang isang pag-iral na kasing kapangyarihan niya ay hindi lubusang makalaban sa katiwalian ng Black Ink Strength. Malamig na tumawa ang boses sa dilim at sinabing,
Napakabuti, gusto mo, hindi ba? Kung gusto mo ito, pagkatapos ay ibibigay ko ito sa iyo. Habang nagsasalita ang boses, biglang dumagundong ang mahinahong kadiliman. Para bang may marahas na enerhiyang umuusbong sa loob nito, kumukulo mula sa kailaliman at nakakaapekto sa hindi nakikitang paghihigpit. Sumimangot si Kang at nagmamadaling tumawag. Mo, huwag kang padalos-dalos. Pag-usapan natin ito. Ang tinig sa dilim ay nanatiling tahimik at ang kapangyarihan ay dumagundong ng mas mabangis. Si Kang ay orihinal na nalanta hanggang sa balat at buto, ngunit ngayon, siya ay kitang-kitang namamaga. Sa isang kisap mata, naging matambok siyang matanda. Ang pagbabagong ito ay hindi nagawa bagaman habang ang kanyang katawan ay patuloy na lumalawak at maya-maya ay umbok, na parang bowl ang sumabog. Tigil-tigil. Sumigaw si Kang, na mukhang takot na takot habang sumisigaw. Mo, tumigil ka. Kung patuloy mong gagawin ito, sisabog ang Old Master na ito. Natural na hindi titigil si Mo. Wala siyang ibang hinanggad kundi ang pasabog ang maingay na matandang ito. Nakita ng 24 na Royal Lords ang eksenang ito mula sa labas ng restriction at masayang ngumiti. Nakaramdam sila ng muling pagsigla, at pinalakas ang tindi ng kanilang mga pag-atake. Makalipas ang ilang saglit, namamaga ang buong katawan ni Kang na parang bola. Napanganga siya na walang makakita sa kanyang mukha. Para siyang sisabog anumang oras. Nahihirapan siyang sumigaw. Hindi ko na kaya, hindi ko na kaya. Pagkasabi niya noon ay itinaas niya ang chubby palm niya at itinulak iyon paarap. Ang mga Royal Lords, na walang pinipiling pagbomba sa kanya, ay agad na natigilan na parang ang kamatayan mismo ang bumalot sa kanila. Sa dilim, biglang umungal si Mo. Ilag. Ngunit huli na, nang itulak ni Kang ang kanyang matabang palad, ang malawak na kawalan ay nanginig at ang paghihigpit na tumakip sa kadiliman ay kitang-kitang gumalaw. Ang 5 pinakamalapit na Royal Lords ay natangay ng marahas na pagsabog ng kapangyarihan at agad na sumabog sa ambon ng dugo. Mas maraming Royal Lords sa likod nila ang tinamaan ng malakas at nagsimulang duguan. Biglang tumahimik ang buong mundo sa isang suntok lang. Ang namamaga na katawan ni Kang na parang bilog na bola, ay nagsimula ng tumalsik at mabilis na lumiit. Sa kalaunan ay bumalik siya sa isang matanda, nakahinga ng maluwag, at sinabing, mas komportable. Ang mga Royal Lord, na nabubuhay pa, ay lahat ay natakot habang sila ay nakatitig kay Kang ng may matinding takot. Sila ang mga Royal Lord, ang pinakamakapangyarihan sa mundong ito. 24 sa kanila ay nagsanib kamay para salakayin si Kang ng napakatagal ngunit hindi man lang nila ito nagawang saktan. Gayunpaman, sa isang kontra-atake lamang, 5 Royal Lord ang nasawi at higit sa 10 sa kanila ang malubhang nasugatan. Ang mga hindi na nasugatan ay maswerteng nakaiwas sa suntok. Ang kapangyarihan ng palad na iyon ay ngayon lamang ay nalampasan ang kanilang pangunawa. Hindi dapat magkaroon ng ganitong puwersa sa mundo. Sa kadiliman na tinatakan ng paghihigpit, ang karagatang may kulay itim na tinte ay wala ng mga alon dito. Maya-maya, galit na pinagalitan ni Mo. Niloko mo ako. Ngayon lang, nang makiusap si Kang na huminto na siya, talagang naisip niyang sisabog na ang matandang bagay na ito, kaya't hindi siya nag-effort na magbuhos ng higit na kapangyarihan sa kanya. Sa totoo lang, hinihiram ni Kang ang kanyang kapangyarihan para lumaban. Kaya, sa sandaling ilabas ni Kang ang naipon na kapangyarihan, marahas itong sumabog, na nagresulta sa mga casualty sa mga Royal Lords. Masasabing ang lakas ng suntok na iyon ay hindi ang kanyang tunay na lakas, ngunit ang kanyang pinagsama kay Mo. Hindi alam ng Royal Lords ang nangyari, ngunit naintindihan ni Mo. Alam niyang ang pag-atake ni Kang ay ginawa sa tulong ng kanyang kapangyarihan at gayon din ang kapangyarihan ng buong paghihigpit, kaya naman nakakatakot ang pinsalang idinulot nito. Imposibleng gawin ito ni Kang sa kanyang lakas ng mag-isa. Kung ganoon nga talaga ang lakas niya, hindi sana siya na-trap dito ng malapit sa restriction ng ganoon katagal. Ang lakas ng loob mong magsinungaling sa akin. Nag-hysterical si Mo, na para bang siya ay isang jilted na babae. Bahagyang nanginginig si Kang habang nababalot ng goosebumps ang kanyang katawan. Tumahimik ka Mo. Huwag kang magbibintang ng walang kabuluhang paratang na parang sinamantala ka ng Old Master na ito. At saka, hindi ba inaasahan na lalakoan kita? Napakatanga mo at karapat-dapat kang lokohin. Nagsinungaling ka rin sa akin noon. Sumirit si Mo. Pinakay mo ako rito, at inilatag ang paghihigpit na ito, na ikinulong ako sa milyon-milyong taon. Lahat kayo ay nararapat na mamatay. Bahagyang bumantong hininga si Kang at sinabing, talagang hindi na mapipigilan, Mo. Ang iyong kapangyarihan ay napakalabis, kung hindi ka nakulong dito, matagal nang nawasak ang 3,000 mundo.
Hindi ba't sinasamahan ka namin ng mga matatanda? Ngayon, isang matandang lalaki na lang ang natitira, habang ang iba ay patay na. Malamig na tumawa si Mo. Wala nang paraan para mabuhay ka pa. Ito ay isang malaking paghihigpit na nangangailangan ng isang tao na narito upang matiyak na mananatiling nakulong si Mo. Kaya ang mga binanggit ni Kang ay kailangang manatili rito sa lahat ng oras. Sa kasamaang palad, ang buhay ni Mo at walang natural na katapusan habang ang mga taong nagbantay sa lugar na ito ay hindi mga immortal. Hindi alintana kung gaano sila kalakas, sila ay mamamatay sa kalaunan. Kung gayon, ang nakaraan ay nakaraan na, huwag na nating banggitin pa. Ikinaway ni Kang ang kanyang kamay na may hitsura ng kawalan ng pag-asa at nagpatuloy. Hindi na magtatagal ang Old Master na ito. Kapag namatay ang Old Master na ito, hindi ka na makulong. Kung gayon ano man ang gagawin mo sa malawak na universo na ito ay wala sa aking pag-aalala. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa dilim bago bumulong si Mo. Hinihintay ko ang araw na iyon. Nagtaas ng kilay si Kang at nagtanong. Gusto mo ba ikaw mismo ang gumawa? Katulad ng kanina, baka kung gagawin pa natin ito ng ilang beses, sisabog talaga ang Old Master na ito. Malamig na ngumuso si Mo, tumahimik, at hindi siya pinansin. Tiningnan ni Kang ang 19 na Royal Lords na nabubuhay pa, casual na kumaway sa kanila, at nagtanong. Magpapatuloy pa ba tayo? Ang mga Royal Lord ay mukhang takot at wala ni isa sa kanila ang nangahas na kumilos. Dahil alam nila na ang lalaking ito ay maaaring lalamunan ang Black Ink Strength at gawing sarili niyang kapangyarihan, bakit gusto pa nilang lumaban sa kanya? Nasaksihan lang nila ang pagsingaw niya sa 5 Royal Lord sa isang simpleng pagulos ng kanyang palad. Kung gagawin pa niya ito ng ilang beses, mamamatay silang lahat ng walang kabuluhan. Sa susunod na sandali, ang Royal Lords ay tila nakatanggap ng ilang mga tagubilin. Lahat sila ay yumuko patungo sa kadiliman kung saan si Mo ay tinatakan, tumalikod, at tumakbo. Hindi nagtagal, wala na silang makita. Palihim na nakahinga ng maluwag si Kang sa tanawing ito. Bagamat ang katalinuhan ni Mo ay lumaki ng malaki kumpara noon, at siya ay mas mature, kaya hindi ganoon kadali ang pakikitungo sa kanya, siya ay medyo walang muwang. Kung talagang ay pump up niya si Kang ng ilang beses gamit ang kanyang kapangyarihan, sigurado si Kang na hindi na siya makakaligtas. Pagkatapos ng lahat, mayroong orihinal na 10 tagapag-alaga ng malaking paghihigpit na ito. Gayunpaman, siya na lang ngayon ang natitira. Magagamit pa rin niya ang paghihigpit, ngunit nag-iisa na siya ngayon. Napabuntong hininga siya sa kanyang puso habang nakatingin sa direksyon kung saan umalis ang Royal Lords. Kung hindi ka babalik kaagad, ang Old Master na ito ay talagang hindi na makakatagal. Kakayanan ko bang tumagal hanggang sa araw na iyon? Binantayan niya ang lugar na ito sa napakaraming taon, sa tigang na lugar na ito nang walang paraan para maibalik ang kanyang lakas o madagdagan ang kanyang buhay. Isa-isang inubos ng kanyang mga kaibigan ang kanilang kapangyarihan at namatay. Bago sila namatay, lahat sila ay isinama ang kanilang sarili sa paghihigpit upang palakasin ito. Ang huling umalis ay si Shi. Bago isama ang kanyang katawan sa paghihigpit, sinabi ni Shi kay Kang ang isang plano na pananatilihin niya ang isang bakas ng kanyang kaluluwa, na tatawid sa kawalan, at babalik sa 3,000 mundo. Sa paggawa nito, maaaring magkaroon siya ng pagkakataong mabuhay muli. Nais niyang makahanap ng kumpletong solusyon sa problema sa susunod niyang buhay. Hindi na kailangang sabihin, ito ay isang napakatapang na plano, dahil kahit si Shi, mismo, ay hindi alam kung ito ay gagana. Ngunit laging may pag-asa. Ngayon, mahigit 100,000 taon na ang lumipas ngunit hindi pa rin bumabalik si Shi. Hindi alam ni Kang kung gumana o hindi ang kanyang plano. Marahil ay hindi na nakabalik ang kaluluwa ni Shi sa 3,000 mundo. Pagkatapos ng lahat, ang kalsada ay lubhang mapanganib, na may maraming mga bitag. Ang walang laman na espiritualidad ay walang kahit katiting na kapangyarihan sa pag-iingat sa sarili at maaaring masira kung nakatagpo ito ng anumang mga panganib. Kahit na nagawang bumalik ni Shi sa 3,000 mundo, napakaliit ng pagkakataon na siya ay muling mabuhay. Naghanda si Kang para dito. Ang dahilan kung bakit siya pumayag sa planong ito ay dahil wala naman talagang ibang paraan. Ang isang piraso ng pag-asa ay mas mabuti kaysa sa umupo sa gilid at naghihintay na mamatay. Gayunpaman, pagkatapos maghintay ng napakaraming taon, malamang na nabigo ang plano ni Shi. Kung hindi, dapat ay may narinig siya mula sa kanya nitong 100,000 taon. Ang mabuti ay, ngayon ang mga inapo ng human race ay sa wakas ay tumalikod. Talagang nagawa nilang itaboy ang Royal Lords mula sa labas, na nagpapahintulot kay Kang na makakita muli ng kislap ng pag-asa.